ni Brother Mori, narito tayo sa isa sa mga pinakamahalagang paksa ng pagpapahayag ng pananampalataya sapagkat ito ngayon ay tumutukoy sa pinakaimportanteng tao at Diyos na kung saan nakasentro at nakasalig ang ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nariyan ang ating outline. Meron yung 2 pahina. Hindi ko may papangako na matatapos sa araw na ito sapagkat tayo ay time restraints. Pero kung hindi man, ay pagpapatuloy natin sa susunod na linggo sa kalooban ng ating Panginoon. At bibigyan ko kayo ng overview sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang kabanatang ito ay nagpapalawak ng doktrina ng Panginoong Hesukristo. Kaya sisiyasatin natin at ating susuriin nasaan na ang level ng aking pagkaunawa sa persona ng Panginoong Hesukristo at bibigyan natin ng mas maliwanag na presentasyon yan sa liwanag ng pagpapahayag ng pananampalataya. Si Kristo bilang tagapamagitan sa Diyos at tao na ating pagdidiinan ang pang-sentrong layunin o role ng walang hanggang tipan ng pagtutubos ng ating Diyos. At ganoon din ating ipapaunawa sa araw na ito ang pag-i-incarnate ng ating Panginoong Hesukristo. Divine incarnation is a theological term that pertains to the second person of the Trinity, adding to his nature a human nature. Nagkatawang tao, ipinanganak ng isang birhen. At kung ano ang komposisyon ng isang totoong tao, ay mayroon din ang ating Panginoong Hesukristo. At tatalakayin din natin ang 3 opisinang pinag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Na noon, ang mga opisinang ito sa matandang tipan ay magkakahiwalay. At hindi maaari na ang nasa isang opisina ay kakatawan din sa isang opisina. May pagpaparusa tayong halimbawa na makikita sa matandang tipan na gumawa niyan. At hindi yung pinahintulutan ng ating Diyos. At sa umagang ito, titignan natin si Kristo bilang katugunan ng lahat ng opisinang yan, na pag-isa ang lahat ng opisinang yan sa kanyang persona. At siyempre, ang nagliligtas na gawa ng ating Panginoong Hesukristo bilang tagapamagitan na kung saan ay inilagay sa mga hinirang sa pamamagitan ng kanyang pang-tagapamagitang gawa or mediatorial work. Inaanya ko kayo na buksan ng inyong Biblia sa 2 Timoteo 2:15. Ang lahat ng mga babasahin nating talata ay babasahin ko sa wikang Filipino na nakabatay sa Tagalog at ang Biblia 2001. So 2 Timoteo 2:15 o kung sanay tayo sa English, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Verse 5. Parang 1 Timothy, 1 Timothy pala. 1 Timothy, chapter 2, verse 5. Unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos, at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Napakaliwanag ng mga sinasabi ng nag-iisang talata na yan. Mayroong iisang Diyos. So hindi dalawa, hindi marami. At mayroon lamang isang tagapamagitan. Saan? Tagapamagitan nino? Ng Diyos at ng tao. Iba pa yung tagapamagitan ng tao sa tao. Ang mangangaral, tagapamagitan ng tao sa tao. Tagapamagitan, hindi siya mediatorial work, kundi ilalapit tayo sa Panginoong Hesukristo. Pero sa tagapamagitan ng Diyos at ng tao, ang sabi ng talata, walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas. Verse 3, makikita natin, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya bukod sa pagiging tagapamagitan, kaya nga siya namamagitan sapagkat siya ay tagapagligtas.
Tingnan natin ang sinabi ni John Calvin sa kanyang book na Institutes of Christian Religion, Book 2.12.1. Sinabi ni John Calvin, Christ was appointed mediator to restore us to favor with God, and this by His death to expiate our sins, and by His obedience to obtain righteousness for us by the fall of Adam, we were alienated from God and condemned to eternal death. It was necessary that man should interpose and satisfy for sin in order that he might by that means appease God. So, tinutukoy dito ni John Calvin ang napakahalagang panuto pagdating sa doktrina ng tagapamagitan. Si Kristo lamang ang inordinahan na maging tagapamagitan. Kaya ang pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay by appointment. And take note that the word Christ itself means appointed. Ang Kristo ng Diyos. Kaya ang pinili, ang una, ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan sa Roma 8:29. So, buksan natin ating mga Biblia sa Roma 8:29, makikita natin ang ating Panginoon ang siyang naunang hinirang at dahil sa Kanya, tayo ay magkakaroon din ng katubusan at kaligtasan dahil sa Kanyang mga gawa. Sapagkat verse 29, sapagkat yaong mga nang una pa'y Kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So siya ang naunang panganay, wala namang pumangalawang panganay, siya ang panganay at nakabuntot sa kanya, nakasunod sa kanya, ang ibang mga hinirang. Kaya tayo bilang mga Kristiyano sa bagong tipan, tayo ay mga hinirang kay Kristo. Yan ang pinagkaiba. Dahil siyang nauna, tayo ngayon ay hinirang kay Kristo. Kaya kasangkot ang ating Panginoong Kristo sa paghirang buhat pa ng una. Efeso 1:4-5. Atin pong silipin. Efeso 1:4-5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya, sa pag-ibig na tayo'y itinalaga niya ng una pa, sa pagkukop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, sa ganang Kanya, ayon sa minagaling na Kanyang kalooban. Yan ang napakahusay na pagkakalahad ni Apostol Pablo, nang dahil si Kristo ang siyang kinasangkapan, kinasangkot, at isinugo na maging tagapamagitan, ang ating kaligtasan ngayon ay mauugat sa Kanya. Kaya diyan natin makikita ang kahalagahan ng pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na sa Protestant Reformation, o sa panahon nila Martin Luther, nila John Calvin, nila Ulrich Zwingli, yan ang mga reformista noong una, ay direktang kinakalaban ang isang umaalingaw-ngaw na turo ng Romano Katoliko, ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan. So, ano yung kinokombat ng Protestant Reformation? Yung pagtuturo ng Roman Catholic Church na may iba o maraming mga tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hanggang ngayon, turo nila yan. And recently lang, may naging pahayag ang Santo Padre ng Vatican. Anong sabi niya? Lahat daw ng relihiyon ay tumuturo sa Diyos. Lahat daw ng relihiyon ay daan patungo sa Diyos. So, kinukumpirma niya ang doktrina na talaga namang itinuturo nila buhat pa ng una. Ngunit ang Reformed Theology na kung saan diyan tayo nakasalig at ito ay nauugat sa mga kasulatan, pinagdidiinan nito na si Kristo lamang
Kaya hindi mo maaaring sabihin si Kristo ang tagapamagitan, dugtungan mo na si Kristo lamang para malamang walang iba. Ganyan ang tseke. Kaya kahit gaano kalaki ang pera na kung saan ay iyong ilalagay sa tseke, laging dulong salita nito yung only. Kasi for example, you are going to write in check 3 million pesos. Pag sinabi mong 3 million pesos lang, parang ang dating, mayaman ka at nilalang mo lang ang 3 million. Pero ang layunin nun ay hindi na magkaroon pa ng karagdagan na pwedeng isulat ng kahit sino. So when you put only after the value, place value, di ba? Na nakasulat in words. Talagay mo, 3 million pesos only. Ang only ay nagbibigay ng panuto, hindi madadagdagan, hindi mababawasan. At sa pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay hindi tagapamagitan, kundi tagapamagitan na siya lamang. Siya lamang ang tagapamagitan. At hindi na nangangailangan ng iba pang mga intermediaries, kagaya ni Birheng Maria, na pangunahing turo ng Iglesia Katolika. Nauuso ang mga bahay noon. Kung meron pa ngayon. May nakita ko mangilan-ngilan na naka-tiles. Imahe ng Panginoong Jesucristo at nasa tabi niya ang imahe ni Birheng Maria. Nung ako'y wala pang alam sa Biblia, akala ko si Papa Jesus, asawa niya si Mama Mary. Dahil magkatabi. Yung pala, si Jesus at ang kanyang ina na si Birheng Maria, ipinapantay nila sa Panginoong Jesucristo sapagkat sinasabi nila, yamang si Birheng Maria ang ina ni Jesus, ay hindi maaring hindi pakinggan ni Jesus ang kanyang ina kapag lumapit ang mga deboto kay Birheng Maria. Kaya marami ang lumalapit kay Birheng Maria sapagkat lumalabas na mas may say siya kaysa sa Panginoong Jesucristo. At napaka-blasphemy ring ng doktrina na yan. Kaya hindi maliit na pagkakamali lang ang ituring na si Maria ay mediatrix. Yan ang termino na ginagamit nila o tagapamagitan sapagkat ito ay umiinsulto sa Panginoong Jesucristo na siyang Kristo, nag-iisang hinirang ng Diyos para sa bagay na yan, pang tagapamagitang gawa. Kumpirmahin natin mula sa Katolikong Iglesia ang doktrina tungkol diyan. Number 974 ng Catechism of the Catholic Church, sabi, being more closely united to Christ, the Virgin Mary is the mother of all the living. She is the mother of the members of Christ because she cooperated out of love in the Savior's work of giving back to supernatural life. Therefore, the Blessed Virgin is invoked in the Church under the titles of Advocate, Helper, Benefactress, and Mediatrix. Alam nyo, yung titulo kay Jesucristo lang dapat ay ipinatong sa balikat ni Birheng Maria. Kung si Birheng Maria kaya ay may kamalayan sa nangyayari sa mundo ngayon, ano kaya ang magiging responding niya dyan? Na ipinapantay siya kay Kristo. Hindi nila tuwirang sinasabi. Pero kung papaano nila nilalarawan si Maria at ang kanyang gawa, lumalabas na si Maria ay tagapamagitan ng Diyos at tao. At ang pagiging tagapamagitan ng Diyos at tao ay equal sa pagiging tagapagligtas. Sa makatwid, kung ganun ang pananaw, si Birheng Maria pala ay tagapagligtas. At yan ay malaking kamalian as far as the scriptures are concerned. Tingnan naman natin ang sinasabi ng Westminster Confession, chapter 6, paragraph 3. With respect to the covenant of grace, the mediator of the new covenant is Jesus Christ, who, being the eternal Son of God, of one substance and equal with the Father, took upon him man's nature
with all the essential properties thereof, yet without sin. He is the only mediator between God and man, sapagkat ang kinakailangan para maging tagapamagitan, perpektong tao, walang kasalanan. At diyan pa lang sa kriteryang yan, hindi na papasa si Birheng Maria. Hindi na siya papasa. Bakit hindi siya papasa? Sapagkat si Birheng Maria ay may original sin. Ngayon, dahil yan nga ang sasagupang doktrina, naka-imbento ng doktrina ang Katoliko para i-resolve yan. Alin yon? Yung Immaculada Conception, the Immaculate Conception of the Virgin Mary, na sa kanilang pananaw, si Santa Ana, hindi ng Taytay Rizal, Santa Ana yung nanay ni Maria, si Santa Ana, ng kanyang ipinaglilihi o ipinagdadalang tao, si Birheng Maria, ay hinarang ang original sin na mapasa kay Birheng Maria. Kaya paglabas ni Birheng Maria sa mundong ito, wala siyang kasalanan. Ang problema sa doktrinang yan, walang nakasulat na ganyan sa Biblia. Kahit anong pagpapuzzle niyan, hindi mo makikita yan. Wala nga rin silang maipakita, kundi yun lang sinabi ni Elizabeth sa kanya. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi naman ibig sabihin na napupuno ka ng grasya, wala ka ng kasalanan. Tayo ay napupuno rin ng grasya. Nag-uumapaw ang grasya ng Panginoong Jesucristo dahil sa Kanya na ipasa sa atin. Hindi ibig sabihin nga, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, pinagpala ka sa babaeng lahat. Iyon, totoo yun. Mary was blessed amongst all women. Bakit siya blessed amongst all women? Ang sasagot sa iyo ng Romano Katoliko, because of her merits. Tanong, anong merits niya? O hindi ba mas malinaw na kapag tumingin tayo sa Bible, the reason why she was the blessed women among all women is because Theotokos, nagdala siya ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Hindi ba ikaw ang blessed sa lahat ng babae? You have been given a favor and privilege to bear the Son of God. Doon siya naging blessed. Hindi dahil sa merits. Wala namang sinabing merits niya. Well, in fact, in Magnificat, alam niyo Magnificat, yung prayer ni Mary, tinawag niya yung kanyang nasa sinapupunan na aking tagapagligtas. Nandoon yun sa kanyang prayer. So, anong kinokombat natin? Nire-reject natin ang turo ng Romanong Katolikong Iglesia na maraming mga tagapamagitan. Kaya ganyan ang nauso sa mga parokya. Dito sa barangay namin, si San Roque, ang aming patron. Siya ang maglalapit ng aming hinaing sa Diyos. Kaya napakaganda ng protestanting turo na pagkakapari ng lahat ng mga mananampalataya. Priesthood of all believers. Why? Because of Christ, we have now a free access to God without any human intervention. Roma 5:1 hanggang 5. Romans chapter 5, verses 1 to 5. Napakaganda po nito. Namnamin natin. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman yay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.
ang pinakasusi dyan ay 2 talata na sinabing mayroon na tayo ngayong pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Yung pinag-uusapan sa buong talata ay si Kristo. At ang tema niyan ay pag-aaring ganap kay Kristo. Kaya dahil sa pag-aaring ganap sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na natin kailangan ng Aaronic priesthood. Hindi na natin kailangan ng Mosaic sacrifices dahil si Kristo na yon. He was once suffered for all our sins. Tayo na mga hinirang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya inaapirma natin ang turo ng Biblia, hindi lamang turo ito ng reform, kundi pagbalik sa tamang turo na si Kristo lamang ang tagapamagitan ng Diyos at tao at sa kanyang kinumpletong mga gawa sa krus, kanyang nabigyang tugon, kasapatan, katuwiran, ang lahat ng kinakailangan sa kaligtasan at kaya dahil diyan, hindi na kinakailangan ng karagdagang pamamagitan sa Diyos at sa tao. So ano ang inaapirma nito? Sa 5 solas of the Reformation, solus Christus. Si Yesu Kristo lamang. Ngayon tingnan natin ang ating sariling pagpapahayag. 689 Confession at ang Christ the Mediator was put to chapter 8 at babasahin lang natin ang point 1. Son of God, the second person of the Trinity, being very and eternal God, of one substance and equal with the Father, did, when the fullness of time was come, take upon him man's nature, with all the essential properties and common infirmities thereof, yet without sin, being conceived by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary, of her substance, so that two whole, perfect, and distinct natures, the Godhead and the manhood, were inseparably joined together in one person, without conversion, composition, or confusion, which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. Makikita natin sa pagkapahayag, no? Hindi lamang tinutukoy ang pagiging tagapamagitan, pinapaliwanag rin mismo ang persona ng Panginoong Jesucristo at ang likas niya. May dalawa siyang likas. Na yung dalawang likas ay magkasama, gumagawang magkasama, ngunit hindi magkahalo, hindi mapaghihiwalay, hindi ikalilito. Mahirap intindihin yun, pero sa theology, ang tawag dyan ay communicatio idiomatum. Sa theology yun. Ang ibig sabihin nun, yung dalawang nature niya, hindi yan nahalo. Heresy na yun, pag gano'n ang pananaw mo, hindi siya nahalo, di rin siya magkahiwalay. Magkasamang gumagawa. Magkasamang gumagawa, pero hindi sila dalawang tao. Dahil sa pagkakaisa ng dalawang nature, isa lang siyang tao, ngunit napagsasama ang dalawang nature. Yon. Kaya may apat tayong i-memorize. Nasabi ko na to, nung ako ay nasa GMA, ay ito yung sinabing tatandaan na wag nating makakalimutan pagdating sa mediatorial work of Christ o sa pagiging Diyos at tao ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay one person with two natures, without division, without confusion, without separation. Ano pa yung isa? Without confusion. So yun yung tatandaan natin para hindi tayo malito sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Note, nasabi na natin na si Kristo ay pinili mula pa sa simula ng walang hanggan upang maging tagapamagitan sa tipan ng pagtutubos. Ano uli yung tipan ng pagtutubos o covenant of redemption? It is the eternal transaction between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hinirang ng Diyos si Kristo ang magsasakatuparan
ng pagtutubos, na kung saan ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay nagplano ng kaligtasan ng mga hinirang bago pa ang lahat. Tinitiyak ang pagiging sapat ni Kristo sa gawain na yan. Kaya si Kristo ay sapat. Kaya insulto sa Diyos ang doktrinang kailangan mong tumugon sa gawa. Kailangan mong panatilihin yung ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nagpapakita kasi yon na hindi pala sapat si Kristo. Basahin natin ang mga talata riyan. Unang Pedro 1:19 hanggang 20. Unang Pedro 1:19 hanggang 20. Sabi rito, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintas. Ano yung kordero? Lamb. Batang lamb, batang sheep na hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng lumpo, hindi pwedeng may bulag, hindi pwedeng may poknat. Kailangan perpektong-perpekto. Kordero. Tinawag si Kristo na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Basahin natin. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. So, naihayag ng lubos na alin? Na si Kristo pala. Ang huling panahon, hindi yung mangyayari pa, ha? Hindi ganun bumasa ng eschatology. Na, tanda natin, first century ito, ang huling panahon, sila na yon. Kung huling panahon na sila, ano pa tayo? Diba? Huling panahon pa rin, diba? So, nasa huling panahon, dahil ang huling yugto ng redemptive history ay yung reign of Christ. Na nagsimula na po. Kailan po? Sa unang Lord's Day. Kailan ang unang Lord's Day? Yung nagpakita si Jesucristo sa kanyang mga alagad sa upper room. Yun ang unang Lord's Day. Okay? Ngayon, Efeso, nabasa natin kanina, Apokalipsis 13:8. Basahin natin. Apokalipsis 13:8. Pahayag o kaya revelation. No? Okay. Sabi dito, at ang lahat ng nanahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Lahat daw ng nananahan sa lupa na sumasamba kay Kristo, na ang kani-kanilang mga pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na nga pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Kaya pag ang pagsamba ay hindi nakatutok sa persona ng Panginoong Jesucristo, ay hindi maliligtas. Kapag nagkaroon ka ng ibang tagapamagitan na lumalagpas sa Panginoong Jesucristo, hindi ka maliligtas. Yan ang tinitiyak. Yan ang sinabi din ng Juan 17:2. Yan natin. Juan 17:2. May nakakasunod ba sa number na gano'n? Kaya, John 17:2. Kasi, Englishero na ngayon mga estudyante. John chapter 17:2. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan
ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Panalangin ito ni Jesus sa Kanyang Ama. At ang paggamit ng Kanya, siya yun. Yun ang basa dyan, ha? So, lahat ng ibinigay sa Kanya o sa akin, nagsasalita ang Panginoong Jesucristo, ay bibigyan ng walang hanggan. So, kung hindi kay Kristo, magkakaroon baga ng walang hanggang buhay? Hindi maaari. Malinaw ang tinuturing. Tinawag ni Maria si Jesus na tagapamagitan. Kung lalapit ka kay Maria, ituturo ka rin niya kay Jesus. Buti sana kung ganun yung turo. Lumapit ka kay Maria at ilalapit ka ni Maria kay Jesus. Ngayon, pag napagod ka, marirealize mo, di ko na pala kailangan dumaan sa Kanya. Diretso sa Panginoong Jesucristo. Yan ang turo ng mga kasulatan. Na mga kapatid, huwag tayong malilito. Maganda naman talaga na pahalagahan natin si Maria. Ano rin yun santo. Santo ka rin. Santo rin tayo. Lahat ay santo Lahat ng mga tinubos ni Kristo, binanal ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Mga santo. Kaya hindi lang siya o yung mga kilala pang mga santo. Ikaw at ako na mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay mga santo. Tingnan natin ang sinabi ni Witsius sa kanyang book na The Economy of the Covenants, Book 2, Chapter 10. Sabi niya, the Father made a covenant with the Son, appointing Him to be the mediator between God and man, and to effect the salvation of those whom the Father had chosen in Him. Ang gamit ng word na effect ay bigyang bisa. Kasi ibang word na effect sa ngayon, di ba? Pag sinabing effect sa theology, bigyang bisa. Kaya bigyang bisa, yung kaligtasan na pinagdesisyonan na sa Covenant of Redemption, ang aktual na pagdating ng kaligtasan ay sa pagpapamagitan ni Jesucristo. Na ginawa niya yan nung siya ay nagkatawang tao at nagpakasakit at namatay upang humalili sa kalagayan ng mga makasalanan na hinirang ng Diyos. Nakasunod doon sa prinsipyo na yon. Kaya yan ang role ng ating Panginoong Jesucristo. Hinirang or Kristos ng Ama bago pa itinatag ang sanlibutan upang maging nag-iisang tagapamagitan. At hindi porke inappoint siya ay napilitan siya. Isa pa yan sa doktrinang iniaayos natin. Hindi porke siya ay inappoint, parang ikaw inappoint ng cleaners, ayaw mo, pero maglilinis ka, tapos nalinis mo. Ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang divine appointment, it is also a voluntary on His part. So pag sinabi mong voluntaryo, an act of will. Isa rin. Act of will. Ginusto ng ating Panginoong Jesucristo na maging kahalili ng mga makasalanang tinubos. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng katuparan at bisa ang kaligtasang pinlano buhat pa sa simula ng walang hanggan. Ano ngayon ang nangyari sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? Si Kristo ba ay Diyos lang? O si Kristo ba ay tao lang? Gaya ng itinuturo ng Iglesia ni Kristo, ni Manalo. Si Kristo ba ay tao lamang? O Diyos lamang? O siya ay tao at Diyos din? Dapat walang din, no? Tao at Diyos. O si Kristo ba ay 50% tao at 50% Diyos? O 100% Diyos at tao? 100% sa pagiging Diyos at 100% sa pagiging tao. Titingnan natin, theological definition. Ang tawag natin sa doktrina na si Kristo ay isang persona na may dalawang likas
na yung dalawang likas ay without division, separation, confusion, and ano yan? Oo, without conversion. Ayan, pag-iiba. Ngayon, ang tanong, without confusion, you change conversion. Without confusion, conversion, division, and separation, yung apat. Ang tawag natin sa doktrinang yan, hypostatic hypostatic union. Hypostatic union. Tatandaan niyo po yan. Hypostatic union. Wala niya sa dictionary. Kasi theological term yan. No? Kung Webster at malapad, pero yung dictionary na nabibili sa bangketa, wala yan. No? Maraming wala rin dun. Parang glossary lang yun. Kaya kung bibili kayo ng dictionary, thesaurus na. Pero sino pa bang gumagamit nun ngayon? Sa Google lang, mas maganda pa yung mga sasabihin sa'yo. May example pa. Diba? Yung messenger nyo, may meta na, may AI na. Marami nang magpa-fact check. Marami nang mga magko-correct. Ewan ko kapag wrong spelling pa tayo. May meta na. Wala ka chat, pwede mo siyang i-chat. So, kumain na ako, meta. Sagot niya sa'yo, maganda yan. Anong kinain mo? Diba? Kumain ako ng bato. Tapos ang sasagot niya, maganda yan. Marami mga Pinoy ang kumakain ng bato. Kailangan pa ng improvement ng ano na yan. Pero maganda na yan, yamang libre tayong gumagamit niyan. So, yung ChatGPT, may mga premium subscription pa yan. Gamitin po ng tama, mga kapatid. Baka research mo doon. I will be preaching ganito. Give me an outline. No? Nako po. No? Huwag tayong umasa doon. Kailangan ng sariling labor. Okay? So, tingnan muna natin ang mga maling pananaw. Kasi syempre, hindi sapat yung alam mo lang na si Kristo, Diyos at tao, para mas lumiwanag yan, ano yung mali? Na baka mamaya, dyan tayo nahulog. So, pag nalaman natin yung mga mali, lilinaw sa atin ang tama. Unang mali, Docetism. So, Docetism nagtuturo na illusion lang ang humanity ni Kristo. Hindi daw siya totoong naging tao. So, sa malamang, ang ibig sabihin, nung si Kristo pala ay pinanganak, parang fake yung flesh, fake yung katawan niya, parang produce lang, pero hindi naman talaga tao, completely divine pa rin siya. So, ang dinidinay ng Docetism, yung pagiging tao ni Kristo. Ito, malinaw na mali. Pero, maraming nahulog dyan, mga kapatid. Sinasabi nila, evangelical sila. Pero, nagkulang, kumapos ang kanilang pagkaunawa sa Kristolohiya. Kaya, pag sinabing, sino si Kristo para sa'yo? Ang sagot nila, Diyos. Tama yun. Pero pag na-conclude ka doon, maraming mali. Lalo na pag naisip mo, hindi totoo na naging tao ang ating Panginoong Kristo. Kaya ingat din sa pagsasabing si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Marami pang pwedeng maging tanong. So kung nagkatawang tao lang siya, Diyos siya na nasa katawan lang ng tao. Di ba? At pag ganyan na naging presentasyon, mali din. Huwag ka magkakamali kay Kristo. Dahil yan yung nagliligtas. Pag nagkaroon ka ng ibang pananaw kay Kristo, hindi na totoong Kristo yung sinasampalatayanan mo. Kaya napakahalaga nito. Kaya nga, ayaw kong tipirin. Ayaw kong tipirin ang papaliwanan. So, ano ang responde natin o ng Biblia dyan? Ang doktrina ng hypostatic union ay nagdidiin na si Kristo ay fully human and fully divine. Yan ang sinasabi ng Chalcedonian Creed. Vera homo, vera Deus. Siya ay Chalcedonian, Nicene. Siya ay very God at very man. Truly God, truly man. Hindi parang 50% Diyos, 50% tao para maging 100%. Hindi gano'n ang mathematics. Kundi siya ay totoong tao, totoong tao, at totoo ring Diyos.
totoong Diyos. Juan 1:14. Silipin natin. Kabisado na ito ng marami dahil ginagawa pa itong memory verse. At ito ang pinakapuso na talata pag pinag-uusapan yung incarnation ni Christ, yung pagkakatawang tao niya. Juan 1:14. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Berbo ay salita, no? Malalim na Tagalog sa salita. Ang Berbo ay nagkatawang tao. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sino yung Berbo na yan? Balik tayo sa versikulo 1. Nang pasimula, siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos. At ang Berbo ay Diyos. So, niliwanag sa atin sa versikulo 1 na yung Berbo ay Diyos. Hindi na hating Diyos o lumiit na Diyos. Yung Diyos na yon, sa 14 na talata o versikulo, anong sabi? Nagkatawang tao. So, yung Diyos na si Kristo, nagdagdag sa Kanya ng isa pang likas. Likas ng pagkatao. At nang dahil dyan, siya ay isang persona na may dalawang likas. Ang pagkatao at ang pagka-Diyos. Ito ba ay nagsasangang daan? Nagsasalungat ba ito? Hindi. Sa dalawang dahilan. Una, sapagkat hindi siya nabahiran ng kasalanan. At dahil hindi siya nabahiran ng kasalanan, ang likas ng kanyang pagkatao masunurin sa Diyos. Ganun ang ibig sabihin nun. Ngayon, hindi totoo naman na may pagkakataon na pagka-Diyos niya ang umiiral o pagkatao niya ang umiiral. Yun nga yung sinasabing komunikasyon idiomatum. Gumagawa na silang magkasama. Hindi lang tungkol sa pagka-Diyos niya ang ginagawa niya, kundi pareho na rin sa kanyang pagkatao. Nagsama. Gumagawang magkasama, ngunit hindi naghalo. Hindi rin magkahiwalay. Hindi rin nagsasangang daan. Yan ang hypostatic union ng ating Panginoong Jesucristo. At Ebionism, number 2, error, naniniwala na si Jesucristo ay tao na ginawang Diyos. May ganyan turo. Tao muna siya, tapos ginawang Diyos. Yan ang turo ni Victoria Austin. He was a human until God touched him and put the Spirit of God inside of him. So, simpleng eme-eme niya lang yon, pero Ebionism yun. Yun ay heresy. Pag naniwala ka sa turong yon, dadalhin ka sa impyerno. Ganyang kalupit, ganyang kahigpit ang doktrinang ito. Kaya pag ipinagkamali natin ito, ay talaga namang mapapahamak tayo. Kaya ang banal na Espiritu, siya ang nagliliwanag, nagpapaliwanag sa atin ng mga ito. At dahil dyan, dinidinay din ng mga Ebionists na si Christ ay may pre-existence. So, walang Kristo bago pa siya ipinanganak. Yan ay kontra sa Lectio Divina ng salita ng Diyos na mayroong Kristopan, mayroong pre-existent Christ. Ano ang tugon natin dyan? Malinaw ang kasulatan na si Jesucristo ay eternally divine at second person of the Trinity. Yung sabi ni Kristo, bago si Abraham ay ako nga. Yung Juan 1:1 ng pasimula ay Berbo. At ang Berbo sumasa Diyos. Saan? Sa pasimula.
At ang berbo ay Diyos. Unang qualification ng Diyos ay eternal. Kung hindi siya eternal, hindi siya Diyos. At kahit sabihin mong tao siya, hindi siya pwedeng maging Diyos kung hindi siya eternal. Kaya mali yung turo na ginagawa kang kandidato sa pagiging Diyos. Sino ang mga holder nito ngayon? Mormons. Na maaari kang maging Diyos. Magiging kandidato ka ng pagka-Diyos. Nakakatakot, di ba? Kaya huwag kang mag-angad maging Diyos. Huwag tayo mag-angad. Kung ikaw o ako magiging Diyos, katakot-takot ang sansinuko. Kaya mangyayari. Di ba? Mabuti na lang ang Diyos, siya lang ang Diyos at walang iba. Filipos 2:6 hanggang 8. Filipos 2:6 hanggang 8. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, sa kanyang, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Medyo nakatakot yung Tagalog, no? Ang ibig sabihin, kahit siya ay Diyos siya, hindi niya kinlaim yung kanyang rights as God. Hindi natin pag-uusapan yung concealment. Ang pag-uusapan natin, kinukumpirma na Diyos siya. Verse 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan nga sa krus. Yan ginawa na natin Panginoon sa Kristo. Diyos. Nagmukha lang hindi Diyos dahil voluntaryo niya itong hindi ipinakita. Yan yung tinatawag natin na sa ministry ni Jesus, gagawin niya lahat yon bilang paghalili. Kaya perpektong tao ang kailangang umiral sa Kanya. Kaya kahit siya ay nagmimilagro, hindi niya kapangyarihan yon. Kapangyarihan yon ng banal na Espiritu. Nakikiram siya. Hindi niya gagamitin yung Kanya. Ganun yun. Yun yung kagandahan doon. Kailangan niya munang itago. Hindi ka naniniwala sa iniwan ni Christ yung nature niya na pagiging God. Kasi yun yung sinasabi, hinubad niya. Ang ibig sabihin ng hinubad ay ikinubli. Naging baliktad. Diba? May paghuhubad na may gusto kang itago. May paghuhubad na may gusto kang ilantad. Doon sa paghuhubad niya, para mailantad ang kanyang pagkatao at maitago ang kanyang pagkadiyos. Nabawi ba ng ating Panginoong Jesucristo? Oo. Dahil nung siya ay nag-resurrect na, di ba may prayer siya, ibalik sa kanya ang kalwalhatian. Hindi yung pagiging Diyos, ang kalwalhatian. So, nung naibalik, ano na si Kristo? Kristong Hari. Christus Rex. Siya ay hari na. Kasi Kristo, hari na po natin. Hindi magiging hari pa lang. Alis na po tayo sa ganung turo. Yung third and fourth na errors ay kasama sa mga ipagpapatuloy natin next week. So, hindi muna tayo alis sa Christ the Mediator. So, sasagutin natin ang tamang pananaw ng union ni Christ. And then next week din, yung tatlong opisinang pinag-isa sa Panginoong Hesukristo. Mga tanong.